Karamihan sa atin ay nangangarap ng bumili at gustong-gusto ng magkaroon ng sasakyan. Ngunit sa mahal na mga presyo ng mga ito ay nahihirapan tayong mamili sa kung anong klase ng modelo ang sasapat sa budget na nakalaan. Well, tamang-tama mga kaibigan, dahil sa video na ito ay tatalakayin natin ang top 10 budget friendly na sasakyan na pwede mong pagpilian kung naghahanap ka ng mas murang halaga, sasapat sa budget at pwedeng pampamilya. Dak na para sa iyo ang video na ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman update talaga sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Ertiga. Isa rin sa tinatangkilik ngayong 7-seater multipurpose car dito sa bansa, itong Suzuki Ertiga. Isang literal na Japanese car ang isang ito mula sa physical attribution ng pagiging moderno at mga katangian nito na sobrang dekalidad. Dito sa bansa, ang modelong ito ay hinahangaan din pagdating sa pagiging fuel efficient, malakas na makina at magarang pormahan. Hindi nalalaos kahit iambing mo sa ibang mga brand competitor. Ginawa ang modelong ito para sa kanilang mid-size multipurpose car na magagamit ng buong pamilya, pang service o kaya naman pang negosyo. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na sinusuportahan ng makabagong sistema na SHVS o tinatawag na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Isang sistemang makatutulong para mas mapatipid palalo ang konsumo sa pamamagitan ng electricity power na nanggagaling sa baterya nito na lithium-ion, ay hindi na kinakailangan pang magsunog ng maraming fuel para ito'y tumakbo at paganahin. Dahil dyan, ang average fuel consumption nito ay umaabot ng 26.82 km per liter. Bagamat semi-hybrid lang, ay may kalakasan din naman sa arangkada. Ang automatic na transmission nito na may 4-speed variable gearbox ay kaya mag-produce na maximum output na 103 horsepower at 138 Nm of torque. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km per hour. Isang modernong katangian din pagdating sa mga nilalaman ang hindi rin nawala sa modelong ito, mga bagong safety features at mga security features. Ang pagiging komportable kasama ng malalambot na upuan, malakas na air condition at mga entertainment and communication. May 10-inch size display na monitor screen at mga connectivity na rin. Kaya ano pa nga ba ang hahanapin mo kung may Ertiga ka na rin dito sa bansa? Ang modelong ito ay nagkakahalaga ng 954,000 mula sa standard variant hanggang sa top variant na 1,178,000 pesos. Haima V70. Ang Haima V70 ay isang entry ng Chinese mark sa sikat na compact multipurpose vehicle MPV segment sa Pilipinas. Isa itong pampamilyang sasakyan na may powerful appeal na gawa ng malalaking vertical line grille chrome nito. Mukhang mamahalin ang modelong ito kung titingnan. May mababang dimension at very classy na rin ang datingan. Sa loob ng Haima V70 ay may kakayahang makasakay ng 6 o 7 tao depende sa pagpipiliang variant. Ang mga naka-fox leather na upuan nito ay umaabot hanggang sa 2nd hanay upang mapagkasya ang buong miyembro ng pamilya at iba pang kasama sa bahay. Ang air conditioning ay automatic din dahil sa nilagyan ng aircon filter na pansala sa mga alikabok at pollen. Habang ang mga nasa likurang pasahero ay magkakaroon din ng sarili nilang AC ventilator upang mapakinabangan sa kaginhawaan ng buong sasakyan. Ang Haima V70 ay pinapagana ng subok at mapagkakatiwalaang 1.5 liter na turbocharged at gasoline engine na nakakapag-produce ng 156 horsepower at 220 Nm na torque. Ang automatic na transmission nito kasama ng 6-speed na variable gearbox ay sapat lang para tumakbo sa kabuuang bilis na umaabot ng 170 km per hour. Naka-fuel injected type na rin kaya kahit papano pati sa katipiran ito ring modelo ay maaasahan mo. Para sa 45 fuel tank capacity ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo yan sa kada fuel consumption nito na 18 km per liter. At hindi lamang yun, sinamahan din ito ng mga bagay na mapagkakaabalahan mo habang ikaw ay nakasakay dito, gaya ng infotainment system, mga connectivity at charging system kasama ang bottle and cup holder at marami pang iba. Pagdating naman sa mga safety measure, kahit papano ang modelong ito ay mapagkakatiwalaan mo. Kasama sa braking system ang ABS, electronic brake distributor na nagsasaayos ng braking procedure at iba pang mga safety sense tumutulong para sa mas ligtas na pagsakay. Ang kasalukuyang presyo nito ay umabot ng 1,099,000 pesos.
Toyota Avanza. Isang affordable multipurpose vehicle na nagmula sa Japanese brand manufacturer na Toyota Motors. Ang modelong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong magkasasakyan sa murang halaga lang. Hindi matatawarang mga katangian mula sa loob at labas ang kayang ipamalas nito sa mga makakagamit. Ang Toyota Avanza 2023 model ay magagamit ng buong pamilya, hindi lang pang service, panggala o kaya naman ay pang business, pwede rin. Ang bagong facelift nito na inilabas noong 2020, mas naging modern ang image. Dahil sa frontal face design ng brand na inilagay dito ang mga daytime running light at naka-LED type na klase ng headlamp. Nagbibigay din ng kaligtasan sa madidilim na kalsada at kumukumpleto sa buong disenyo. Samahan pa yan ng LED type na tail lamp. Itong multipurpose car na Toyota Avanza ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, naka 16 bar dual overhead camshaft na makina na nakakonect sa fuel supply na electronic fuel injected type, front wheel drive automatic transmission na kaya mag-produce ng maximum output na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 RPM. May 43 liter fuel tank capacity din ito, kaya mas maiging gamiting riding body sa long ride. Dahil ang nakukonsumo nito ay 1 litro lang sa kada 18 km na layo ng tinakbo. Isa pa sa ipinagmamalaki dito, bukod sa mga reliable suspensions ay ang mga safety features, security features at ilan sa mga sense technology na sobrang high-tech na talaga na inilagay sa modelong ito. Ang pagiging advanced ng brand pagdating sa mga teknolohiya ay inilalagay sa mga bagong modelo nito kagaya nitong Avanza na 2023 model. Isa sa mga pangunahing safety measure nito ay ang pagkakaroon ng ADAS o Drive Assistance System, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May malaking infotainment system na 8 inches at detached screen pa. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang multifunctional steering wheel na may instrument panel na analog type, ay hindi naman mahihirapan balansehin ang mga information at notification na lumalabas dito. Para sa kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 833,000 pesos hanggang sa 1,059,000 pesos dito sa bansa. Toyota Race. Ang Toyota Race ay ang pinakabagong entry ng Japanese brand sa 5-seater subcompact crossover o SUV sa market. Ito ay may angular styling na angkop sa isang sporty crossover at available na may dalawang option sa makina. Ang una ay pinapagana ng isang natural aspirated na 1.2 liter at ang pangalawa naman ay isang turbocharged na 1.0 liter na parehong may 3-cylinder na format. May manual na transmission at mayroon ding mga naka-automatic transmission. Ang maximum output nito ay umaabot ng 87 to 97 horsepower at 113 to 140 Nm ng torque. May katamtamang bilis lang din sa kalsada at may katipiran sa konsumo. Ang fuel tank capacity nito ay 36 liters at kayang ubusin sa loob ng 570 km. Pinagmamalaki din ng Race ang ilang pangunahing tampok mula sa Toyota Safety Sense suite. Ang Toyota Race ay isang crossover na perpekto para sa mga batang profesional na naghahanap ng kanilang unang kotse o para sa mga naghahanap ang hindi ganun kalakihan ngunit tama lang sa pamilya na may 4 to 5 member. Toyota Race standard ay may mga pangunahing safety features kagaya ng ABS o anti-lock braking system, vehicle stability control, hill start assist, at isang immobilizer system for security. Meron ding reverse sensor, driver and passenger airbags. Ang mas mataas na variant naman ito ay nakakuha ng karagdagang side at curtain shield na mga airbag kasama ang reverse camera. May alarm din ito, clearance at back sonar para sa harap at likurang bahagi nito. At isang advanced safety sense na blind spot monitoring system at rear cross traffic alert. Dito sa bansa, nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 755,000 hanggang sa 1,070,000 pesos. Toyota Vios. Ang Toyota Vios ay isang subcompact sedan at isa sa pinakamabentang nameplate ng sasakyan sa Toyota Motor Philippines o TMP. Kasama ang malalaking kapatid nitong MPV at SUV. Ang Vios nameplate ay pinakilala noong 2002 at nasubukan na ng libu-libong Pilipinong tsuper at ng family driver. Ito ay para sa pampubliko o pribadong paggamit.
Sa pamamagitan nito, ang BIOS ay patuloy pa rin sa pag-usbong mula sa teknolohikal na katangian hanggang sa panlabas na disenyo nito. Ang refresh na BIOS ay nag-host ng isang ganap na bagong exterior at interior na disenyo. Bagong style sa harap kasama ang mahahabang nakapikit na mga headlight at hugis teardrop na paglamp vent at isang malawak na trapezoidal grille. Kahit na ang mga taillight ay nakaunat na bumabalot sa rear quarter panel nito. Nagdadagdag din ang TMP ng mga bagong variant ng Prime sa lineup nito na nilagyan ng mga accessories spoiler at iba't ibang design sa bumper mula nang magsimula ang pag-refresh sa modelong ito. Sa merkado ng Pilipinas, pinalawak ng Toyota ang lineup ng BIOS na may ilang mga bagong variant na abot kaya ang presyo tulad ng XE at XLE na parehong magtatampok ng CVT na kailangan para sa mga driver at traffic sa Pilipinas. Kasama ng mga variant na ito ang mga variant ng E at G na nananatiling pangunahing alok para sa masa sa lineup ng Vios. Pinapagana ito ng 1.3 hanggang sa 1.5 engine, naka 4-cylinder, 16-valve dual overhead na makina at nakakonekta sa automatic o manual na transmission nito. Ang nagagawang bilis ng modelong ito ay tama lang din para magamit ng mas komportable, convenient sa pang-araw-araw. May mga kasamang safety features na rin para sa mas ligtas na pagsakay, kabilang ang vehicle stability, tire pressure monitoring para sa top variant, rear camera, ISO fixed child mounts at ilan pa sa mga particular safety and security features na meron ito. At dito sa bansa, may 9 na klaseng pagpipilian sa modelong ito at nagkakahalaga ng 696,000 hanggang sa 1,055,000 pesos. Mitsubishi Mirage G4. Ang Mitsubishi Mirage G4 ay ang entry ng Japanese automaker sa subcompact sedan segment dito sa bansa. Ito ang sedan na bersyon ng Mirage Hatchback. Nagtatampok ito ng parehong space sa cabin gaya ng bersyon ng hatchback, ngunit may dagdag na espasyo sa trunk at mas matulis sa body configuration nito. Tinutugunan ng Mitsubishi Mirage G4 sedan ang pagnanais ng maraming pamilyang Pilipino na gustong magkaroon ng sedan ngunit gustong mapanatili ang katipiran sa fuel at mas afford na presyo. Makikita ang itim na interior base ng Mirage G4 at may kasamang itim na mga upuan. Ang infotainment system ay may sukat na 7-inch at karaniwan sa lahat ng klase ng Mirage G4. Nagtatampok na rin ngayon itong unit ng Apple CarPlay at Android Auto para sa lahat ng variant at ipinares hanggang 4 na speaker para sa top-of-the-line model. Itong Mirage G4 ay pinapagana ng isang 3-cylinder at 1.2 liter engine na may 12 valves at naka-dual overhead camshaft na makina. Ang 1.2 liter power plant ay gumagawa naman ng maximum output na 76 horsepower at 6,000 RPM at 100 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Output ay ipinapadala sa 4 na gulong nito sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission o isang continuously na variable transmission. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km/h. Malakas na talaga kung tutuusin dahil yan sa naitutulong ng continuously variable transmission nito. At matipid na rin sa konsumo para sa diretsong biyahe. Ang fuel tank capacity nito ay 42 liters at fuel consumption na 24 km/liter. Nilagyan na rin itong modelo ng magagandang klase ng suspension sa front na naka-MacPherson strap habang naka-torsion beam naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front na brake ay nilagyan ng disc type na klase habang drum brake type naman ang rear brake nito na nakalagay sa 15 pulgadang sukat ng mga gulong. Sinamahan ng anti-lock braking system para sa top variant at sinusuporta ng electronic brake distributor, brake assist. Kasama ang ilan pang kaligtasan gaya ng ISO fixed child mounts, child safety locks, impact beams at marami pang iba. At pang-seguridad na anti-theft at immobilizer system. Ang pagbabago sa modelong ito ay inabangan ng marami. Inilabas noong year 2021. Bagong anyo at pormahan ito. At may kasalukuyang presyo na 769,000 hanggang sa 929,000 pesos. Para sa isang karaniwang Pilipino ay naghanap tayo ng isang sulit at practical vehicle na magagamit sa trabaho, pamilya at paglilibang kung minsan. Kaya naman sa inilabas ng Suzuki Philippines na KPV Multipurpose Model ay tiyak makakahanap ka ng dahilan para magsumikap sa araw-araw. Ang all-purpose vehicle na ito ay talagang mapapakinabangan mo sa lahat ng bagay. Hindi lang pampamilya ang lawak ng interior cabin space nito, kundi maging sa hanap buhay dahil kadalasang ginagamit ding pang-deliver o kaya naman sa business ng ilan nating mga kababayan.
Well, actually, ang modelong ito ay matagal-tagal nang namamayagpag sa bansa. Mula sa unang labas nito noong 2004 pa na may kasunod na facelift noong 2007 naman. Ang nameplate ay ibinibenta pa rin magpahanggang ngayon. At sa kasalukuyan nga ay may ilang update na rin sa modelong ito na Suzuki APB. Nagkaroon muli ng panibagong update, mas naging modern kumpara sa dati kaya mas lalo mong magugustuhan. Pagdating sa exterior design, makikita mo pa rin ang napakasimpleng pormahan nito. Isang box type multipurpose car na isang klase na rin ng minivan. Walang ibang pagkakakilanlan kundi itong front face cover bumper na may radiator grille at logo sa bandang gitna na Suzuki. Nilagyan na rin ito ng rear spoiler. Ang mga ilaw nito kaya ng headlamp ay naka-halogen type pa at ang fog lamp naman nito maging ang tail lamp ay naka-bulb type naman. May kasama na rin itong mga reflector para mas maging visible palalo. At ang mga suspensions naman itong modelo ay sulit at napaka-reliable na rin. Sa front ay ginamitan ng MacPherson strut na klase at rear suspension naman na multi-link with shock absorber and coil spring. Kapalit nito ang mga braking system na maaasahan mo din pagdating sa mahigpit na kapit. Sa front ito ay naka-ventilated disc type at rear brake naman na drum type na nakalagay naman sa 15 pulgadang gulong at kabuwang sukat na 195 by 65. Naka-tubeless tires at alloy na rin ito kaya hindi mo na rin masyadong poproblemahin pa ang pagka-flat nito kung sakali mang matusok. At kung pag-uusapan naman ang performance at capability, to be honest, hindi ito katulad ng ibang sasakyan na halimaw ang bilis sa aktual. Pero pagdating sa lakas ng hataw maging sa kargahan ay maaasahan mo na. Kahit pa fully loaded ito ay hindi ka pa rin bibitinin dahil sa ang kabuang makina nito ay pinapagana ng 1,590 cubic centimeter na displacement capacity o 1.6 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve na naka-single overhead camshaft engine at nakakonekta naman sa fuel system na MPI o tinatawag na multi-point fuel injection system. Isang sistema mula sa Suzuki na nagpapababa ng konsumo ng gasolina. Ibig sabihin, ang modelong ito ay pinagmamalaki ng brand maging ng ilang mga consumer na nakagamit na nito pagdating sa katipiran. Dahil sa maaasahan mo yan, ang fuel tank capacity na 46 liters ay kayang ubusin sa layo na 600 km. Ibig sabihin, ang 1 liter na gasoline ay kayang tumakbo ng 14 to 15 km na layo. Piruin mo, matipid na yan para sa 8-seater na sasakyan na gaya nito. At pagdating naman sa performance nito, gaano nga ba talaga kabilis ito? Well, para sa mga taong naghahanap ng sasakyan para sa pamilya, practical at reliable, may re-recommend ko talaga ito. Pero kung ang hanap mo ay pang racing, wag ka na dito. Ang manual transmission type nito ay may 5-speed na gearbox na kaya mag-produce naman ng maximum output level na 91 horsepower sa kada 5,750 RPM at 127 Nm of torque naman sa kada 4,800 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa ay umaabot lang sa 140 to 145 km na takbo. Pero sinabi ko nga kanina, malakas naman humataw ang isang ito kahit pa puno ang karga, kaya okay na rin yan. At ang iba pang detalye nito, pagdating naman sa steering wheel, ito ay ginamitan ng hydraulic power, adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Ang modelong ito ay hindi rin magpapahuli pagdating sa pagiging moderno, dahil kahit papano ay may katangian ding aagaw sa atensyon ng mga bagong henerasyon. May mga safety features na rin kasi itong kasama na maipagmamalaki mo na, kagaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS. Isang sistemang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. Meron na rin itong kasamang crash sensor o tinatawag na airbag sensor na sa oras ng kolisyon o bangga na magaganap, ito ang magpapahiwatig sa airbag na kailangan ng lumabas para maprotektahan ang occupants na kung saan miniminimize ang damage ng mga pasahero sa katawan. Bukod pa dyan ay may mga kasama na rin itong seatbelts sa bawat upuan
At meron na ring child safety locks sa lahat ng pintuan para naman sa mga kasama nating bata. Meron na rin itong front and side impact beams na nag-absorb naman ng kinetic energy ng collision o pagkabangga na nagre-resulta ng pagka-damage o deforming ng mga panels, bumpers o iba pang mga side pairings ng sasakyan. Gamit ang sistemang ito kung sakali mang magkakaroon ng collision ay mababawasan o hindi ganun ka mapupuruhan ang mga occupants o pasahero nito na hindi malalang madamage kumbaga, alright. At isa pa, mayroon na rin itong kasamang engine check warning para naman mapaalalahanan tayo sa kung ano man ang malfunction o sira na mangyayari sa ating makina para hindi matirikan at madala ng mas maaga sa service center. May mga kasama na rin nga pala itong parking sensor at rear parking sensor. Kaya naman kung baguhan ka pa lamang sa pagmamaneho, hindi ka mahirapang i-park ng maayos at kakabahan na may masagi sa parking lot dahil dito. Sa mga parking sensor ay malilimitahan din ang bawat pagkasagi sa anumang mga object sa paligid nito. At syempre kagaya ng ilan, kung may safety features, hindi rin magpapahuli ang isang ito pagdating naman sa security features. Ang modelong ito na APB ay naglalaman din ng mga sistemang pangseguridad lalo na kapag ikaw ay walang parkingan. Meron na itong central locking, anti-theft device at power door lock. Kaya hindi rin basta-bastang magagalaw o mananakaw ng kahit na sino man. At bukod pa dyan ay sinamahan na rin yan ng entertainment and communication. Mga libangan na makikita sa loob kagaya na lamang ng infotainment system. May monitor screen na ito na may size na 8 inches at di touchscreen pa. Di Apple CarPlay at Android Auto na nga rin pala ito. May Bluetooth connectivity, mga speakers sa front and rear at accessories power outlet. May USB charging system and auxiliary input. May navigation system at marami pang iba. May FM and AM radio na rin itong kasama kaya kahit papano ay malilibang ka na rin sa napakahabang biyahe. Sa mga bagay na yan, iwas antok at pagkabagot kaya talagang aabot ka ng mas safe sa iyong destinasyon. Ang instrument panel naman nito ay naka-analog type pero ang ibang mga notification dito ay naka-digital na kagaya na lamang nitong digital odometer, digital clock, pati sobrang informative na rin. At sa kabuang detalye pa mga kaibigan, itong Suzuki APB ay may mga komportableng seats, foldable at de-adjustable na rin. May malakas na air conditioning, mga automatic power window at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 743,000 to 955,000 pesos dito sa bansa. Ang BAIC M50S. Nais ng BAIC Philippines na hamunin ang mga inaalok na small SUV segment sa merkado ng MPV sa pamamagitan ng pagdadala ng M50S. Sa nakalipas na 3 taon mula 2019, ang modelong ito ay ipinakilala sa Philippine market para maging kaagapay ng marami sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang pangunahing selling point nito ay ang pagkakaroon ng napakaabot kayang tag price na 7-seater ngunit hindi kalakihan. Naglalaman din ng mga katangiang sumasabay sa pagiging modernisasyon gagaya ng pagkakaroon nito ng 8.1-inch infotainment system, mga connectivity at marami pang iba. Sa external design ay makikita ang pamilyar na itsura para kasing lumang Toyota Innova inspired ang buong design nito, na may pagka-adventurous looking sa pagkakaroon ng mga garnish fairings, fender cladding at front bumper skid plate. Ay lumalabas din ang pagiging crossover na utility nito. Itong BAIC M50S ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder na nakakonekta sa automatic transmission nito. May lakas na aabot sa kabuang bilis na 150 to 160 km/h at kayang kumonsumo ang 45 fuel tank capacity nito ng hanggang sa 20 km/liter. Sinamahan din ito sa interior na mga comfortable seats, mga console pocket, bottle and cup holder at malamig na air conditioning. At para sa ilang mga pangkaligtasang bagay, kagaya ng mga seat belts at airbags, mga kamera ay magbibigay ng kapanatagan sa mga taong makakagamit nito. Dito sa bansa, ang kabuang presyo nito ay umaabot
ng 688,000 pesos hanggang sa 700,000 pesos sa top variant. Ang Photon Grey Tour. Isa pang affordable at sulit na multipurpose car ang inilabas sa bansa, nagmula sa Photon Philippine brand at inassemble sa magkakaibang bansa gaya ng Italy, China at dito sa Pilipinas. Di gaya ng marami ang modelong ito, pagdating sa hugis at pormahan ay parang isang minivan. Pero magagamit hindi lamang pang negosyo pati ng buong pamilya. Ang buong sukat din nito ay may kalakihan kung ikukumpara sa marami. Pero huwag magpapalim lang sa laki ng Grey Tour. Mayroon itong naka-customize na configuration ng mga upuan, kaya magdala ng hanggang sa 8 tao at mayroon din itong mahabang wheelbase na nagbibigay sa mga pasahero ng malaking legroom at cargo space. Ang pinagsamang fog light at daytime running lights ay nagbibigay naman ng presensya sa mga sitwasyong mababa ang visibility tulad ng madidilim na kalsada at kapaligiran. Ang interior ay thermally insulated habang ang isang hiwalay na air conditioning para sa front and rear seats ay nagbibigay ng komportabling karanasan sa pagiging convenient ng mga pasahero nito. Naka-check din ang kaligtasan gamit ang 3-point seat belts, common at central lock at naka-remote control key system na rin. Itong Photon Grey Tour ay pinapagana ng 1.5 liter DAM 15DR gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve na konektado sa manual transmission at 5-speed na variable gearbox. Pinapanatili ang banayad na pag-andar sa bilis na 160 km/h. Kayang mag-produce ng maximum output na 110 horsepower at 142 Nm of torque. Ang isa pang highlight sa modelong ito, bagamat napakamura ay hindi mausok dahil sa Euro 5 ang emission norm compliance at may katipiran din sa konsumo na umaabot ng 18 to 20 km/liter. Inaasahang matutugunan ng Grey Tour ang parehong mga domestic at komersyal na mga pangangailangan. Bilang isang value pack people mover ay talagang napakasulit lalo na sa negosyo o panghakutan. Ang modelong ito ay available sa 5 variant ng kulay. Ang Amber Bronze, Aurora White, Metallic Silver, Starry Blue at Space Gray. Nagkakahalaga mula sa standard variant ng 535,000 pesos hanggang sa 645,000 pesos dito sa bansa. Ang pinakamurang MPV, Kaizen Honor S. Ang Kaizen Honor S ay isang maliit na MPV na kayang upuan ng hanggang sa 8 pasahero ng sabay-sabay. Minamarkahan nito ang pagpasok ng brand sa segment at ginawa ito sa isang kaakit-akit na price tag. Isa ito sa mga pinakabagong MPV na may murang halaga na pumasok sa Pilipinas noong 2019 pa. Kasama ang pagpapakilala ng brand na Changan, isang Chinese car manufacturer na nakilala sa paggawa ng mga sasakyan na gaya nito. Nagtatampok ang Honor S ng karaniwang MPV styling na mas utility kaysa sa aesthetic appeal. Bilang paglihis mula sa mga normal design ng MPV, ang Honor S ay may sliding rear doors para sa mas madaling pagpasok paglabas ng mga pasahero at hindi masyadong sagabal sa daan. Ang 7-seater na variant ng Honor S ay may 2 captain seats sa pangalawang row na naka-upholster at black leather. At ang mga kaakit-akit na katangiang internal dash panel kabilang ang 10-inch touchscreen audio system na may Bluetooth connectivity at FM and AM radio. Pinapagana ang kabuang makina nito ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder at 16-valve na kumukonekta naman sa 5-speed manual transmission na handang mag-produce na maximum output na 104 horsepower at 145 Nm na torque. Hindi bababa sa 165 km/h ang nagagawa nitong bilis. May katipiran sa konsumo. Ang 20 km na fuel tank capacity nito ay siguradong ikatutuwa mo na sa modelong ito. Samahan pa yan ng pagiging safety na rin, ang pagkakaroon ng ABS, EBD, rear camera at marami pang iba ay hindi ka na talaga manghihinayang sa kabuuang halaga nito. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay umaabot ng 515,000 pesos hanggang sa 585,000 pesos dito sa bansa. Ang forma at hugis nito ay naiiba din. Merong stitches chrome accent, front bumper grille at mga ilaw na naka-halogen type. May malaking fog lamp at under front bumper fairings. Ang mas kumpleto sa buong mukha nito ay ang 2 line garnish chrome grille kabilang ang flagship name logo nito
at ilang mga detalye pa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Siguro naman ay nalaman nyo na ang mga murang MPV car na mabibili mo sa panahon natin ngayon dito sa bansa. Kaya naman kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Siyempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!